Nasabi ko na po, unahin ko po muna ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara ug nidagan pa siya presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? There may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang deluge, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito?
Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted. Kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang dahil hindi na nila mabili mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong 1 taon. Hanggang ngayon sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa politika. Pero this might is not about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naa pirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao.
nangahadlok na sila. Mali nga malisang. Mali nga mahadlok. Kay baw mo nga no, gipadalhan mo og 5,000 ka pulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Gipadala sila dinhi para hadlokon mo, gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from us, the kingdom nation is the expert on peace. Kay baw mo, anak. Davaoeños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Davaoeños, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother's side, maternal grandmother nako, buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhe sa Davao del Sur o Davao City, sa Padada, Davao del Sur o diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is magmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya kanang mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. Onya, mamaligya og mga lain-laing klaseng dry goods. Nakaadto siya og baklaran na maligya siya og mga sandals nga mo ang ginabaligya kaniadto. Sa iya ako nakakaton og kanang dili maghulat
nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer, pasudlon nimo sa imong tindahan. Doon na siya'y pulong sa ako tong batanon pa ko. Kay bawo mo, diri manggod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino, na kung mutubag ka, tawagong kag maldita. So, tung batanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba tingali, unya, mutubag ko, mingon dayon na ang ako ang lula, maghinay-hinay ka, Inday, kay ang gaba sa motong kaganina, I know, dili gyud ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-ana lang gyud ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Bel. O to kaganina nag-ana ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila, mao ang gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Mauna siya ang pilapuring. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Wall, and then anniversary. Nakauna-una ko nga sa pagtuo sa mga inchik, malas magud ang 9. Moto nakaanak ko, siguro sundon na to. Wala may mawala sa to Kung sundon na to ang tinuuan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og 9. So this is our 40th anniversary. And mamalakpak ta para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges.
and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naagihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghan, sa kalisod, ug sa kadaghan sa pandaot, ug sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyo ha, ug sa kadaghan sa kanakansyaw ba sa inyong pagtuo. I think you will reach 100 years or more. Magpadayo basta ang inyong pagsalig ug pagtuo hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ako ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga dunay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response, pero walay budget ang syudad para punduhan ang COVID-19 response. Daghan kaayo, TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo sa bato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo karon. Dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan nga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nag-ingong kong, I will leave you with a verse. Nangita ko og verse, butang na ako dito, of being afraid. Na doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay Ginoo sa ato ang tanan. Og ang iyahang gaba, dili magsaba. Let us clap for 100 more years.
Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. Save the Philippines. Shukran. Daghang salamat!